Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So last video, diniscuss natin yung parabola. Standard equation, parts ng parabola, tapos nag-solve tayo ng ilang mga problems, both objective type and problem solving na question. So ngayon, mag-proceed ulit tayo sa problem solving type na questions. Tapos medyo hirapan natin ng kaunti, no? Yan. So, yung first problem natin, the towers of a parabolic suspension bridge 300 meters long and are 60 meters high, and the lowest point of the cable is 20 meters above the roadway. Find the vertical distance from the roadway to the cable at 100 meters from the center. So, i-drawing muna natin. Yan. Sabi, 300 meters apart daw sila. So, yun yung horizontal span ng dalawa. Tapos, yung 60 meters, yun yung taas or yung height. Tapos, merong yung parabolic suspension bridge. Ayan. Yung lowest point, ito, the vertex. Di ba, yung vertex, highest or lowest point ng parabola. So, sabi, 20 meters daw siya above the roadway. Ayan, so 20 meters. Find the vertical distance. Pag sinabing vertical, pataas, from the roadway to the cable at 100 meters from the center. So, eto yung center. Tapos, bilang ka ng 100 meters. Either way naman, no? Kahit to the right or to the left, okay lang. Kasi symmetrical naman ang parabola sa gitna, di ba? So, kuha ka ng 100 meters, and daw itong vertical na distance. So, para mas ma-compute natin to, ipa-plot natin siya, yung figure, sa Cartesian plane. Ilagay natin yung vertex sa origin para simplified yung standard equation natin. Kasi di ba pag nasa origin, wala ka ng h, k. So at least, simplified na yung ating general equation, ay standard equation. So dahil opens upward siya, eto tayo. X yung naka-squared. Tapos, opens upward, positive. Yan, so positive to. Yan. Tapos, pinili natin na vertex nasa origin. So, wala na to. Yan. So, medyo madali na tignan, di ba, yung equation. Ayan. So, kompleto na sana yung given. Kulang lang ng C. C lang ang kulang natin. So, gamitin natin ngayon yung mga given para mahanap yung C. So, ang gagawin natin, magka-substitute tayo ng values ni X and Y para mahanap si C. Kung etong span na to ay 300, ibig sabihin etong kalahati ay 150. Yan. So, ito 150 yan. So, pag naghahanap tayo ng constant, and then maghanap tayo ng point sa parabola na pwede nating i-substitute dito para mahanap natin yung value ni C. So, ano yan? Hanap tayo ng point. Etong point na to. Kasi, malalaman natin yung coordinates niyan. Kasi binigyan tayo ng 150. So, alam na natin na 150 to. Papunta dito. Ayan. 150. Kasi 150 daw yung layo ng center dun sa tower. 150. So, alam natin na 150 yan. Yung angat na lang yung kulang. So, ano yung angat niya? Eto, di ba 60 to? Tapos, eto,
20. Kasi ito din yan eh. So, ibig sabihin, yung matitira dito, 40 na lang. 40. Kasi 60 minus 20. Ito yung 20. Yan. So, ibig sabihin, 150, 40. So, magagamit natin yung coordinates na to para mahanap natin si C. So, substitute na lang natin dito. So, substitute natin dito yung 150 saka yung 40. Yan. So, shift solve lang para mahanap yung C. So, nakuha natin si C na 140.625. So, nakuha na natin si C. Ito na yung ating standard equation ng parabola. So, correction lang pala guys, negative pala ito, no? Kasi to the, to the left yung ating yung, di ba, papunta sa negative x-axis yung 150 natin. Yung point natin na black na yan. So, dapat negative yon. Negative yung 150. So, dapat negative nyo ding sinubstitute doon sa x squared is equal to 4c times y. So, ngayon, ito na yung hinahanap natin. Yung point na kulay orange. So, ano yung coordinates niyan? Pag nahanap natin yung coordinates niyan, mahanap na natin yung vertical distance. So, mag-start muna tayo sa x. Ano ba itong x? Di ba 100 na agad? Positive. Kasi papunta sa positive x-axis. Tapos yung y naman, ano ba yung angat? Hindi pa natin alam, no? Sabihin natin na ito ay A. Yan. Pag nahanap na natin yung A, ito kasi hinahanap sa problem eh. From roadway to parabolic suspension bridge. So, bali, ito lang yung A, yung angat lang nito. So, pag nahanap natin yung A, mag-add ka pa ng 20 para mahanap mo yung buong vertical distance. So, ito yung coordinates ng point na to. Tapos, nabuo na natin yung equation ng parabola. Pwede na natin i-substitute na lang dito, no? Para mahanap natin yung isang coordinate. So, yung x natin ay 100. Tapos, yung y natin ay A. Shift solve natin para mahanap si A. Ang lalabas ay 17.78. Ito lang yon, no? Yung A. Eh, ang hinahanap. So, wag tayo agad sasagot, guys, no? So, nakita nyo agad yung 17.78. Yan. So, 17.78. So, ito pa lang yan, yung A. Yan pa lang siya. So, plus natin yung 20 para mahanap natin yung vertical distance. So, vertical distance is equal to 17.78 plus 20. So, 37.78 meters. So, ang sagot natin, ito, letter B. Ayan. So, usually guys, ganun, no? Wag mga para siyang real life na problem. Para mas mabadali siyang isolve, i-plot nyo siya sa Cartesian plane. Tapos, mag-form kayo ng equation depende sa mga given parameters. So, para ma-solve nyo yung problem. So, yun lang muna guys. So, thank you sa pakikinig. Thank you sa panonood. Sana meron kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga tanong or topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos natin. So, ayun lang guys. See you on the next video.